Kabanata 671. Ang galit na saway ay kasing karangalan ng sa isang Diyos. Bigla na lang nagbago ang ekspresyon ng mukha ng lahat. Maging si Zephyr ay nagulat sa kanyang lakas. Ang kalahating hakbang patungo sa spirit realm ay napakalapit sa spirit realm. Si Dongfang Xiao na nasa harap niya ay talagang isang mahirap na kalaban. Senior Brother Dongfang, kahit ang The Academy ay hindi humawak sa bagay na ito. Bukod pa rito, si Zhu ang humula sa Pride Peak ang unang gumawa ng hakbang. Lumalaban lang ang junior brother na si Kan. Sabi ni Fang Kenyon sa malalim na boses, ang mukha ay puno ng galit. Hindi lang siya, kundi pati na rin ang iba sa kanila ay nagsimulang tumayo sa gilid ni Zephyr, na parang nagbabantay. Gayunpaman, palihim silang nagreklamo sa kanilang mga puso, ang lakas ni Dongfang Xiao ay napakasama kaya maaaring hindi sila ang kanyang katapat kahit na magsanib puwersa pa sila. Huwag kang magsalita ng walang katuturan dito. Umalis ka sa daanan ko. Gayunpaman, sa kanyang pagkagulat, pagkasabi ni Fang Kenyon, itinaas ni Dongfang Xiao ang kanyang mahabang roba at bumuga ng malakas na hangin, na direktang pumihil kina Fang Kenyon at sa iba pa. Humph! Humajijek sina Fang Kenyon at ang iba pa sa mahinang boses. Ang kanyang mukha ay naging lubhang malungkot. Kahit na ang Pride Peak na ito ay tawaging pinakamalakas na pangunahing tuktok sa The Boundless Academy at may ganap na katayuan, ang iba pang pangunahing tuktok ay hindi mga walang kabuluhang nilalang. Iba ang ugali ni Dongfang Xiao. Boom! Gumalaw ang katawan ni Fang Kenyon, at saka ikinumpas niya ang kanyang palad. Isang enerhiyang may lakas ng hangin ang mabilis na naangat, at sa sumunod na sandali, mariin nitong nilabanan ang hangin. Ikaw na walang ingat. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na sa sandaling mabitawan ang kuryente, nagsimulang mapangotyang si Dongfang Xiao. Nako hindi. Biglang nagbago ang mukha ni Fang Kenyon. Sa harap niya, tila nagbago ng malaki ang malakas na hangin. Sa sumunod na sandali, ito ay naging isang malakas na puwersa at muling gumana. Bang! Sa sandaling ito, hindi lamang ang ekspresyon ng mukha ni Fang Kenyon ang biglang nagbago, kundi maging si Zuan Chenchong, hari ng lason, at ang iba pa ay nagbago rin ang kanilang mga mukha at sama-samang sumalakay upang lumaban. Rumble! Ang mga katawan ng 5 lalaki ay marahas na pinalipad ng ilang metro ang layo ng walang katapusang puwersa. Bukod pa rito, sa oras na ito, medyo nasaktan sila. Paano ito posible? Marahas na nanginig ang mukha ni Bentley Sun. Kasama sila, maliban kay Zuan, Janchong, na hindi pa umaabot sa level 9 agility dahil sa kanyang mga body tempering techniques, ang iba ay pawang mga nangungunang level 9 agility martial artists. Kung ikukumpara sa half-step spirit expert na iyon, paano magkakaroon ng ganito kalaking agwat sa pagitan nila? Ang lakas ng isang tao ay sapat na para paliparin sila. Tila isang tunay na spirit expert lamang ang may kwalipikasyon para gawin iyon. Matagal ko nang naririnig na si Dongfang Xiao ay may dugong sinaunang Draco Nico, pero hindi ko alam kung anong uri ng katangian mayroon ito. Ngayon lang, malinaw na may taglay itong walang katapusang aura, parang dagat, at patuloy itong tumatama sa amin. Napakabangis nito. Sigaw ni Guyan sa mahinang boses. May nakakatakot na galit sa kanyang mga mata. Humph! Isa lang kayong grupo ng mga langgam. Nakita mo talaga kahit kaunti ang lakas ko. Isipin mo na may kakayahan ka. Kung hindi lang dahil sa mga peak master mo, napigilan na kita. Umalis ka na. Kung hindi, tuturuan ko kayo isa-isa para sa mga pangunahing peak elder ninyo. May bahid ng pagmamalaki sa mukha ni Dongfang Xiao. Ang kanyang mga mata ay puno ng hanggaring pumatay. Kabanata 672. Ikaw. Malaki ang ipinagbago ng ekspresyon ni Fang Kenyon. Masyado talagang naging magaspang ang mga sinabi ni Dongfang Xiao. Gayunpaman, nang akala nila ay natalo na sila ni Dongfang Xiao, muli silang nagulat. Puff! Dahan-daang dumampi ang isang kamay sa balikat ni Fang Kenyon. Si Zephyr iyon. Sa pagkakataong ito, ngumisi siya. Senior brother, nagpasalamat sa iyo si Zephyr para dito.
Dahil hinahanap ako ng lalaking ito, hayaan mong ako na ang bahala. Sa oras na ito, kahit nakangiti si Zephyr, ang galit sa kanyang puso ay kumakalat ng ligaw. Ang dahilan kung bakit niya pinatay si Zhuang Hu ay dahil inakala niyang isa siyang disipulo ng Pride Peak, kaya ipinaglaban niya ang mga gamit ni Zephyr. Pride Peak. Sina Chad Skylark, Zhuang Hu, at Dongfang Xiao ay pareho rin. Sa loob ng isang panahon, sukdulan ang pagkamuhi ni Zephyr sa mga disipulo ng Pride Peak. Nang makita si Zephyr, biglang nabahala ang lahat. Maging si Bentley Sun ay puno ng kalungkutan at galit. Si Bentley Sun ay hindi masamang tao, ngunit siya ay lubos na matuwid. Humph! Dongfang Xiao, nirerespeto kita dahil sa iyong lakas at pagkakakilanlan. Ngayon, huwag kang mag-atubiling gumuhit ng landas. Natakot na ba ako kahit kanino? Malakas at mabangis ang tunog. Parang espada ang katawan niya, at matatag ang boses niya. Hindi napigilan ang espadang si Focus at mabilis na sumugod palabas. Ang lakas ng loob mong turuan ako ng leksyon. Bubugbugin ka. Hindi inaasahan ni Dongfang Xiao na maglalakas loob si Zephyr na kausapin siya ng ganito. Bigla siyang nagalit. Umungol siya ng malakas at saka inihampas ang palad niya kay Zephyr. Isang guhit ng nakasisilaw na gininto ang liwanag ang sumulpa at patungo kay Zephyr na parang isang nakamamatay na gininto ang liwanag. Isa itong nakakatakot na kadena, na parang kayang tumagos sa kalangitan. Ito ang ebolusyon ng tunay na enerhiya ng kalaban. Bigla itong naganap at natakpan ang lahat ng landas ni Zephyr. Bang! Sa harap ng atake ng kanyang kalaban, hindi nagpakita ng kahinaan si Zephyr. Mabilis na nabunot ang Spirit Break ang sword palm. Buzz! Daan-daang bakas ng kamay ang sumugod patungo sa gininto ang kadena. Naunawaan ni Zephyr ang 100% ng Spirit Break ang sword palm, at ang kahusayan nito ay mas kahanga-hanga pa. Dati na itong ginagamit upang pumatay ng hindi mabilang na mga nilalang, ngunit sa oras na ito, hindi na nakatago si Zephyr, at direktang kumaway siya gamit ang lahat ng kanyang lakas. Napuno ng malawak at matalas na aura ang espasyo sa loob ng radius na ilang kilometro. Ang kahanga-hangang mapanirang kapangyarihan ay mabilis na nagpalit ng anyo sa mukha ni Fang Kenyun at ng iba pa. Sa oras na ito, pakiramdam nila ay minamaliit nila si Zephyr, ngunit hindi nila inaasahan na minamaliit pa rin nila siya. Ang atake ni Zephyr ay nasa level 6 agility, na kasing mapanira ng sa kanila. Rumble. Sandaling sumiklab ang gininto ang liwanag at ang enerhiyang parang talom ay lumipad sa lahat ng dako. Nagkaroon ng malaking alon sa paligid nila. Kumatok. Bagamat kahanga-hanga ang kakayahan ni Zephyr sa pakikipaglaban, nasa kawalan pa rin siya sa kaharian, kaya umatras siya ng ilang hakbang. Dapat kang maging proud na nahadlangan mo ang isa sa mga galaw ko. Inilagay ni Dongfang Xiao ang kanyang mga kamay sa likod at nagpakita ng pagmamalaki sa kanyang mukha. Tila may pagmamalaki sa kanyang mga salita. Kapansin-pansin, si Dongfang Xiao ay karaniwang isang taong ang kanyang sarili ang sentro. Dati siyang mayabang, kaya natural lang na hindi niya sineseryoso ang iba. Kung luluhod ka sa lupa at magmakaawa sa akin ngayon, mapapatawad kita sa iyong kawalang galang ngayon din. Hanggat luluhod ka sa Pride Peak ng 3 araw at gabi, ako ang magdedesisyon sa bagay na ito ni Zhuang Hu, hayaan mo na lang. Habang nakatingin kay Zephyr, muling nagsalita si Dongfang Xiao. Kabanata 673. May hindi mapaglabanan na tono sa tono niya, hindi na ito isang diskusyon, kundi isang utos. Gayunpaman, ang nilalaman nito ay labis na nakakainsulto. Kung talagang ginawa ito ni Zephyr, bukod pa sa magiging katatawanan siya sa The Boundless Academy, maging ang buong Supreme Peak ay magiging katatawanan din ng The Boundless Academy dahil dito. Mula noon, hindi na nila muling maitataas ang kanilang mga ulo. Bukod pa rito, isa itong hindi maisip na kahihiyan para sa mga matatanda ng Supreme Peak at kay Maxim Callahan. Swoosh! Si Zephyr, na kanina pa nakapikit, ay biglang nagmulat ng kanyang mga mata matapos marinig ito. May bakas ng matalas na sinag ng Diyos sa mga ito,
na parang pagbukas at pagsara ng isang espada, na may isang uri ng talas na kayang pumutol ng espasyo. Dong Fangxiao. Masyado ka na bang matagal sa closed-door training, at ang tanga-tanga mo na naman? Tumaas ang tunog. Umalangaw-ngaw ang tunog sa hangin. Ang kanyang mga salita ay napakapangibabaw. Paano nang ahas ang isang level 6 agility martial artist na isumpa ang kalahating hakbang patungo sa espiritu? Kahit si Fang Kenyun at ang iba pa ay hindi napigil ang mapabuntong hininga ng palihim kay Zephyr, isa siyang tunay na bayani. Gayunpaman, ang kanyang mga salita ay tumatagos sa tainga ni Dong Fangxiao. Sa unang pagkakataon, ang kanyang mukha ay naging lubhang pangit. Hinahanap mo ang kamatayan. Gumawa siya ng isang hakbang pasulong. Rumble. Isang daloy ng puot ang lumitaw. Nakatayo roon si Dong Fangxiao, ang kanyang buhok ay sumasayaw ng ligaw, ang kanyang mga mata ay kasing talas ng kidlat, at ang kanyang katawan ay sinusuportahan ng mga Diyos. Sa sandaling ito, ang kanyang momentum ay umabot na sa sukdulan. Mamatay. Sa likuran niya, isang banal na maladagat na multo ang lumitaw, humahampas sa mga alon upang suportahan ang kanyang lakas. Rumble. Isang sagradong gintong kadena ang mabilis na lumitaw at sumugod patungo kay Zephyr. Ngayon, papatayin kita. Kahit nandito pa si Maxim Callahan, siguradong hindi niya ako mapipigilan. Kumalat sa buong espasyo ang kanyang mayabang na mga salita. Whoosh! Biglang nagyelo ang espasyo. Para bang nagyelo ang lahat ng bagay sa langit. Isang malamig na focus ang tanging naramdaman ng mga tao, at hindi nila alam kung ano ang nangyari. Gayunpaman, sa sumunod na sandali, nawala ang pakiramdam ng pagtigil. Rumble. Isang figure na may walang kapantay na kaakit-akit, biglang lumitaw sa harap ni Dong Fangxiao. P***sick off. Boom. Nako hindi. Kahit nasanay si Dong Fangxiao sa pagiging mayabang, bigla siyang nakaramdam ng kakaibang kilabot. Bago pa siya makapag-react, isang kamaong parang gilingang bato ang lumitaw sa harap niya. Ang kamaong iyon ay parang tumatagos na ulan ng bituin. Harangan mo. Mabilis na gumalaw ang gintong kadena upang protektahan ang buong katawan niya. Bitek. Ang tunog ng pagkalabog ay parang pagguho ng bundok at pagbibitak ng lupa. Ang kamaong parang gilingang bato na iyon ay may dalang walang katapusang enerhiya habang malakas itong tumatama pababa. Boom! Sa pag-atake. Para bang kalmado ang langit. Rumble. Ang katawan ni Dong Fangxiao ay talagang pinalipad. Nabigla. Ito ay isang labis na pagkabigla. Pakiramdam ni Fang Kenyun at ng iba pa ay tila naging mapurol ang kanilang mga utak sa sandaling ito, para bang sila ay naging parang dumi at tumigil sa pag-iisip. Bilog ang kanilang mga mata, parang nakakita sila ng isang nakamamanghang diyosa na naglalaro ng trick sa harap nila at pumupukaw sa kanilang kaba. Sa kanilang mga mata, umungal si Zephyr, at ang kanyang kamao na focus ay sumabog, na nagpalipad kay Dong Fangxiao sa isang suntok lamang. Ano ang nangyayari? Talaga bang isang level 6 agility martial artist si Zephyr? Kaya ba talagang hamanin ng isang level 6 agility martial artist ang isang half-step to spirit? Kabanata 674. Sa paningin ng lahat, para siyang halimaw habang nakatingin kay Zephyr. Inilaan niya ang lahat ng kanyang lakas at muntik nang makawala sa mga tanikala ng kalawakan. Nagtagumpay si Zephyr sa isang suntok lamang. Gayunpaman, hindi siya nasasabik kahit kaunti. Ang ipinakita niya ay hindi lamang ang fist focus, kundi pati na rin ang spirit breaking sword palm. Ang makapangyarihang spirit breaking sword palm ay may kakayahang durugan ang body protection through energy, ngunit nang umatake siya, malinaw niyang naramdaman na ang kanyang spirit breaking sword palm ay malinaw na nakatagpo ng isang kakila-kilabot na depensa. Ang ganitong uri ng depensa ay hindi isang tunay na enerhiyang nagtatanggol, kundi isang panlabas na puwersa. Bye-bye. May narinig na tunog ng pagkabasag. Boom! Isang tao ang marahas na humakbang pasulong. Kumislap ang figure ng anak at ang mahaba niyang buhok ay sumayaw ng ligaw. Ang kanyang mga mata ay parang kidlat habang siya ay lumilipad sa ere. Kumislap ang mga kislap sa kanyang mga mata habang matalim niyang tinatitigan si Zephyr.
Si Dongfang Xiao iyon. Zephyr. Matagumpay mo akong nagalit, sa oras na ito. Halata na isang malayelong asol na baluti na anyo multo ang nakapalibot kay Dongfang Xiao, na may simple at walang palamuting marka. Ang bawat marka ay unti-unting nagliliwanag dahil sa operasyon ng tunay na enerhiya. Mayroong 9 na marka sa kabuuan. Sa bawat pag-ilaw ng isa sa mga ito, ang aura ni Dongfang Xiao ay medyo yumiikli. Nang ang lahat ng 9 na marka ay nagliliwanag. Ang malakas na aura ay bahagyang nagiba sa mukha ni Zephyr. Sinamantala niya talaga ang sitwasyon ngayon lang. Ang bilis ay higit pa sa bilis ng isang ordinaryong tao. Kahit ang isang ordinaryong eksperto sa espiritu ay maaaring hindi kasing bilis niya. Blue Protective Plate Armor. Nang makita ang baluti na nasa kay Dongfang Xiao, hindi napigilan ni Fang Kenyun na umungol sa mahinang boses, at ang ekspresyon sa kanyang mukha ay nagsimulang maging medyo pangit. Hindi lang siya, kundi pati na rin ang mukha ni Zephyr ay naging hindi pangkaraniwang seryoso. Pagkatapos ng pagsubok na ito, bumuti ang kanyang pag-unawa sa martial arts. Sa landas ng paglilinang ng martial arts, mula sa elixir hanggang sa mga teknik sa martial, mula sa mga armas hanggang sa kagamitang pangproteksyon, lahat ay nahahati sa iba't ibang antas. Halimbawa, ang mga elixir ay batay sa grado at ang mga teknik sa pakikipaglaban ay nahahati sa 3 antas. Mayroon ding mga antas ng mga armas at kagamitang pangproteksyon. Ang mga armas ay nahahati sa puti, asul, pula, at ang pinakamataas na antas ng Purple Divine Artifact at ang maalamat na White Silver Epic Rank. Ang mga armas ng bawat kulay ay nahahati sa lower grade, middle grade, high grade, at rare top grade. Kung tungkol naman sa kagamitang pangproteksyon, maaari itong baluti, isang balabal, isang malambot na baluti, isang baluti na gawa sa katad, at iba pa. Ang mga kagamitang pangproteksyon na ito ay katulad ng mga sandata. Halos pareho ang mga kulay at antas. Ang pagkakaiba lang ay mayroong isang uri ng puti at pilak na pananggalang na kagamitan sa pananggalang na ito. Kapag naisama na ang buong hanay ng mga kagamitang pangproteksyon, magiging kamangha-mangha ang epekto. Minsan, ang halaga nito ay hindi mas mababa kaysa sa isang lilang divine artifact. Mas mahalaga pa ang ilan sa mga bihirang kagamitang pangproteksyon na yari sa alahas. Si Dongfang Xiao sa harap niya ay halatang nakasuot ng asol na pananggalang na baluti. Ang lakas ng depensa ng pananggalang na baluti ay pangalawa lamang sa mabibigat na baluti. Sa partikular, mayroong 9 na marka sa plate armor, na pinaghalo-halo, na nagdulot ng malakas na pagbabago-bago. Kung ihahambing sa lakas ng kalaban, ang lakas ng depensang nalilikha nito ay kahanga-hanga. Ang aking Spirit Breaking Sword Palm ay sapat ang lakas upang basagin ang maraming body protection through energy. Pero ngayon lang, gamit ang Spirit Breaking Sword Palm bilang gabay, ang puwersa ng kamao ay tumagos dito. Ang kombinasyon ng dalawa ay hindi makakasakit sa lalaking ito. Makikita na ang asol na plate armor na ito ay tiyak na isang upper grade armor. Kabanata 675. Boom! Habang nag-iisip pa rin si Zephyr, nagsimula ring umatake si Dongfang Xiao. Bilang isang kalahating hakbang sa spirit expert, tinamaan talaga siya ng isang junior na tulad ni Zephyr. Para sa kanya, isa lamang itong insulto, isang malaking kahihiyan. Mamatay. Boom! Sa kalawakan, kasabay ng dagandong ni Dongfang Xiao, isang nakapanlulumong luha ang agad na lumabas. Pagkatapos, sa kalahati ng espasyo, isang kalawakan ng banal na dagat ang nabuo. Ang walang hanggang tubig dagat ay kinulayan at ginawang isang higanteng gininto ang batis, na malakas na humahampas sa kalangitan, na nagpatunog sa espasyong ito na parang babagsak na. Hindi mabilang na mga gintong kadena ang nakatambak sa loob ng mga ito. Parang mga higanteng gininto ang sawa na may banal na kapangyarihan, mabilis silang umikot at dumiretso kay Zephyr. Klang. Mag-ingat ka, junior brother. Ito ang gintong kadena niya. Napakahirap nito. Kapag nakapulupot na ito sa iyo, hindi na makakagalaw ang katawan mo. Hindi mapigilan ni Goyan na ipaalala sa kanya.
Malinaw na ayaw ng mga taong ito sa ugali ni Dong Fangxiao. Humph! Nanlamig ang mukha ni Dong Fangxiao, ngunit ang mga galaw sa kanyang kamay ay nagsimulang maging mas mabangis. Bagamat misteryoso si Dong Fangxiao, ang iba't ibang tsismis tungkol sa kanya ay alam pa rin ng iba. Ang sinaunang linya ng dugong draconic ni Dong Fangxiao ay tinatawag na Boundless Divine Sea, na isang sanga ng isang sinaunang linya ng dugong draconic na may ari-arian ng tubig. Ang kapangyarihan nito ay walang hanggan, tulad ng rumaragasang alon, sapat upang malunod ang lahat. Ang mas nakakatakot pa ay ang paggamit ng kalaban ng mga kadena bilang kanyang mga sandata, na nagpapakomplikado sa mga bagay-bagay. Sinasabing ang gininto ang kadena ni Dong Fangxiao ay pinagaan ng mga bihirang meteorite, na naglalaman ng walang katapusang banal na kapangyarihan. Salamat sa paalala mo, Senior Brother. Sigaw ni Zephyr gamit ang komunikasyon ng pandama. Biglang umatake ang Golden Combat Sword. Klang! Nakakapangilabot ang enerhiyang may talam. Sa isang iglap, ikinumpas niya ang kanyang espada ng hindi mabilang na beses, at ang enerhiyang may talam na nilikha niya ay parang isang banal na ilog. Nagsama-sama ang lahat ng enerhiyang may talam at lumikha ng mga mahiwagang bakas. Isa ba itong sandatang may pinakamataas na kalidad na higit pa sa asol? Nang makita ang mahabang espada ni Zephyr, hindi napigilan ng lahat ang magulat. Sa daan, bihirang gamitin ni Zephyr ang gininto ang espadang pang-combat, kaya natural lang na walang pagkakataon ang iba na maunawaan ito. Ngunit ngayon, nang gamitin ang gininto ang espadang pang-combat ni Zephyr, ang nagngangalit na mga alon at ang matatalim na pagbabago-bago ay agad na nakakuha ng kanilang atensyon. Hindi mo talaga kayang kontrolin ang ganitong klaseng espada. Ibigay mo sa akin yan. Nang makita ang gininto ang espadang panglaban sa kamay ni Zephyr, hindi napigilan ni Dong Fangxiao ang pag-alab ng kanyang mga mata. Mataas na ang kalidad ng mga asol na armas at mga kagamitang pangproteksyon, at ang mga pinakamataas ang kalidad ang pinakamaganda sa mga ito, lalo na ang pinakamataas na kalidad ng asol na grado. Maging ang gininto ang kadena ni Dong Fangxiao ay gawa lamang sa mataas na uri ng asol. Boom! Ikinumpas niya ang kanyang kamay. Bigla na lang, lahat ng mga gintong kadena ay naging makapangyarihang enerhiya. Bang! Kahit napakalakas ng talam na enerhiya ni Zephyr, tinamaan pa rin ito ng puwang sa pagitan ng kalahating hakbang patungo sa langit na nagdurugtong. Ang talam na enerhiya ay nawasak sa isang iglap, at pagkatapos ay lumipad ang kanyang katawan. Mamatay. Sa isang kumpas lamang ng kanyang kamay, napunit ang dulo ng gintong kadena. Marahas nitong pinutol ang kawalan. Buzz! Atake! Nasa panganib si Zephyr. Sa oras na ito, natural lamang na hindi maaaring umupo na lamang si Fang Kenyun at ang iba pa. Gamit ang isang pagkumpas ng kanyang palad, mabilis na nagpakawala si Fang Kenyun ng maraming matatalas na espada. 6 na armadong demonyong unggoy na kamao. Nakontrol pa ni Zuan Qiangkong ang kanyang teknik gamit ang kamao, na naghati sa langit at lupa. Hoy! Umuungal ang gininto ang tigre. Lumipad pataas ang banal na latigo at kuminang na may kasamang gininto ang tigre. Mabilis na hinampas ni Goyan ang kanyang banal na latigo. Walang awang tirano. Ang palad ng hari ng lason ay puno ng nakal-alasong gas. Hindi na natili ang huling Bentley Sun, bagkus ay pinili niyang tulungan si Zephyr sa oras na ito.